Magandang gabi mga idol. So eto, nagbabalik ulit tayo at ang topic natin is Juniper. So sasagutin natin ang isang comment ng ating subscriber sa aking YouTube channel. So doon sa sinagot ko sa kanya sa comment niya, unang-una, hindi ko pa masyado napag-aaralan ng Juniper dahil wala pa naman ako malaking puno na pwedeng i-workshop at para mapag-aralan at maibahagi sa lahat ng nagbo-bonsai itong ginagawa natin Juniper. Ngayon, ang maibabahagi ko lang sa inyo ay simula tayo sa medium na ginagamit ko sa Juniper. Tapos akit tayo papunta ng layout at kung paano natin gagawin itong Juniper. Okay. Ang ginagamit ko sa kanyang medium ay granules ng river sand 80%. Tapos pumice naman 20%. Granules din. Same sila na granules. So pinagmimix ko yung dalawa na yon. Ang pangunahing kailangan ng Juniper sa nakikita ko sa kanya, mas maganda kung full sunlight natin siya ilalagay. Huwag natin isisilong or medyo half shade siya. So dito kasi sa garden, full sunlight ang mga puno ko. So inobserbahan ko kung talagang okay ang Juniper sa medyo nasisilong. So sa pag-aaral ko, pumuputok ang needle ng Juniper, yung mga ganyan, gaya nito, ayan. So ito, ayan siya, pumuputok, di ba? Tapos, ang sabi nila, kapag sobra daw sa tubig ang Juniper, ganyan din ang nagiging dahon niya. So ito yung example na good na needle ng Juniper. Nakita nyo, ayan, mga bilog. Ayan. So hindi pumuputok. So ayan yung goods na needle ng Juniper. Ngayon, sa fertilizer naman, kapag ka material, gumagamit ako sa kanya ng 16-20-0 na fertilizer. So dinidilute ko yon, ginagamit ko ay 16 liters na tubig, tapos 3/4 ng lata ng sardinas, ang dami, ng 16-20-0. Tapos, makalipas ang 4 na buwan, gagamit ako sa kanya ng triple 14 Yaramila na fertilizer. So, ganun din yung pag-apply na 16 liters tapos 3/4 ng lata ng sardinas, yung Yaramila triple 14. So, ganun lang. Yun lang ang ginagawa ko. Tapos, sabi ko nga, wala naman akong malaking puno na Juniper, kaya hindi ko pa siya mapag-aaralan. Pero meron na akong napalaki na mga ganyan na, mga galimang piso na yung katawan. At ito yun yung mga nauna na example sa pag-layout ng katawan at gagawin natin dito. So kagaya nito, nakita nyo, di ba, maraming sanga. Ayan, sanga na kasi ito eh. Ayan. Ito, sanga na yan. So ayan. So ito yung mga needle niya, tapos may sanga sa gitna. So lahat yan tinatanggal ko, tinitira ko lang yung dulo. Ang kailangan natin, malikot na katawan ng Juniper na parang nature sa kanila. So, siguro naman lahat tayo nakakita ng Juniper na nasa wild. Talagang malilikot yung yari. So yan, hindi natin kailangan yan. Pero nasa inyo yung gugustuhin nyo. Kasi ako naman, kaya ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga yan. Ang kailangan ko ngayon, malikot na katawan. Tapos palalakihin ko ng papalakihin. At pagka gusto ko na yung size niya, doon ko na bobonsayin at kukunin ko na yung mga sanga. So, tapos, ito nga pala yung nabubuhay. Ayan. Basta ganitong may dulo. Ayan, ayan. Mula dito, continue yung dulo niya. Meron siyang para siyang pine tree. Ay, Christmas tree. May tuli sa dulo. So, yan ang nabubuhay. Yung mga ganito, hindi nabubuhay. So, nabubuhay din siya. Kaso nga lang, hindi ko ina-advise na ganito yung itanim. Mas maganda ganito. Ito, sure to. Ito kasi, ngayon pa lang siya papausad. Ayan. Pero sa gitna. Ayan, oh. Ito. So, yung ganito kasi nagtanim ako, halos 30% lang ang nabuhay or 20%. Di kagaya nito, 80% nabubuhay. Sa pagbuhay naman ng cuttings, hindi ko siya ina-half shade o ina-ICU, direct sunlight kagad, basta miya't-maya lang ang dilig. So ito, yan. Ito, buhay na to. Yan. Siguradong buhay na yun, may ganyan.
Meron akong 6 yata o 7 na mother. Ayun. Ngayon, bakat na yung wire niya, babaklasan natin. Ito nga pala ay pagmamayari ni Jan Jan, na tiga Bukawi, Bulacan. Shoutout sa'yo, idol. Ayan. Unwire natin at papalitan natin ng wire. So, yung gamit ko nung nakaraan dyan is 2.5 mm. Ito, 2.5 to. Ay, sorry. 2 mm lang pala to. Si Juniper matako sa fertilizer. So, ito lang muna yung may papakita ko sa inyo na may tuturo ko na tungkol sa Juniper. So, mahirap naman magturo ng hindi ko naman talaga alam pa. Ito ay 2.5 mm. Kanina, gamit natin sa kanya, ng mga nakaraan pala, ay 2 mm. So, ito naman is 2.5 mm. Mas maganda sa ilalim ang galing para yung wala talagang galaw yung material. Ayan siya. So, nagamit natin. Tapos, pag magwa-wire tayo, kung saan yung dating pinagdaanan ng wire, huwag nyo na doon ilalagay kasi lubog na yon. Tapos, dapat, pag nilagay nyo yung wire, nakaayon pa din yung pasok ng wiring natin. Para, minsan kasi pagka iyon, bumakat din at nakakross naman siya, mangyayari, possible yun na mabali. Yan, gaya yung ginagawa ko ngayon. Nilagay ko sa pinakababa naman niya. Hindi ko nadadaanan yung sugat. Ito yung pinakatamang size para maglikot ng Juniper. Mas maganda, mas maliit. So, ito naman lagi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-focus sa branches. Doon muna kayo mag-focus sa katawan na kinakailangan i-develop nyo ng maayos. Kasi yung branches, madali na yan. Ayan. Gamit tayo ng number 2. Ito naman yung number 2. Ito, ano na to, gamit na wire na to. Inunat ko lang para hindi sayang. Gagamitan natin ng number 2 mm. Malapit na ako magka-showhin ng Juniper. Mga siguro kulang 2 taon na lang. Magkakaroon na ako ng material na showhin Juniper. Ayan, ganyan lang. Minsan, isa nga lang eh. Wala ito lang. Nililikot ko lang yung isa. Tapos, ayun na siya ngayon. Na-wire na natin. So, ulitin ko, ang gamit nating wire is 2.5 mm sa trunk at 2 mm. So, ayan. Ngayon, kung saan naka-flow yung ating wiring, for example, ito, yung flow ng wiring natin is papaganon. So, yung ating layout, dapat hindi ko kontra. Kung papunta doon yung wire natin, dapat yung movement ng pihit natin papunta dito sa kanan. So, kanan. Ito namang isa na to is kaliwa. Ayan. Tapos, mas maganda na yung layout natin
mula dito sa ilalim, sabi ko nga nung nakaraan, titignan nyo muna yan kung nasaan yung pinaka-nibari niya bago tayo mag-bend para proportion, balance, and harmony yung mangyayari sa design ng puno natin. Halimbawa, nakuha na natin. Kasi minsan naglilikot tayo sa parte na to, tapos pag hinango natin to, yung bali natin dito papunta, tapos nandito pala yung malaking roots. So dapat, kung nandito yung movement natin, nandito dapat yung pinakamalaking ugat natin para kung bumigat man dito, ibig sabihin nandito siya. Pangalawa, hindi tayo nagugulat na pag tinanggal natin yung lupa dyan, ginano natin, tapos ito malikot dito pagdating sa ilalim. Tuwid pala siyang ganyan, di ba? So ngayon pa lang nakita na natin, ayan, may bali siyang malapit, andyan na yung nibari niya. So pag ito ngayon na-develop to, maganda. Walang tuwid, magiging malikot lahat ng ating trongko. Yan, simulan natin mag-layout. So ayan, sabi ko nga, yung movement ng layout, ng wiring natin ay papunta doon. So dapat yung kabig nito ay papuntang kanan. Papakanan siya. Ayan. Dati naka-layout na siya. Ngayon, i-curve pa natin ng mas maayos. So nandito kasi malaki ugat niya kaya dyan natin pabibigatin. Yan. Tapos ito naman, pabababain natin. So yung ano niya, yung layout nito, papakanan. So, yan. So ayan, pwede nyong unahin yung first branch niya. So ito first branch to. Pwede nyong unahin yan. First branch saka continue ng trunk. Okay na yung dalawa na yan. Kasi pag ito, pumutok yung mga sanga dyan, nag-shoot na ng panibago, pwede na kayong kumuha ng second, ng ganyan. Kasi sa juniper naman, wala namang ganun eh. Minsan nga, nanggagaling na sa apex, binababa nilang ganyan, papunta dito. Ayan siya ngayon mga idol. After 5 years, mga ano na itsura nito, pwede nang gawing shohin size. Ayan. At yun mga idol, sana doon sa mga nagko-comment, ibigay niyo yung pangalan niyo sa akin para ma-mention ko kayo doon sa aking vlog at may shoutout ko kayo. Ayan, hanggang dito na lang mga idol ang aking vlog at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking YouTube channel. God bless po!